Hapon po ay nagrarally ngayon ang mga kababayan natin sa Luneta sa People Power Monument. Pero ang problema ko lang ay medyo hindi siya kasing dami nung mga dumalo noong September 21. At bakit? Mapansin mo po ay maraming mga pro-DDS na hindi dumalo sa rally kasi nga naasar sa mga mga organisasyon sasabi bawal daw yung mga pro-DDS. So ang feeling kasi nito mga ano na nag-organize ng rally, akala nila sila lang yung Pilipino. Kapag sinabi ng taong bayan, sila lang tinutukoy nila. Hindi nila inisip na mas nakarami ng dihamak kaysa kanila yung mga mas marami sa kanila sa totoo lang yung pro-DDS. Ang katunayan ay pinanalo ng mga pro-DDS, ang mga DDS, si Amy Marcos at saka si Camille Villar noong nakaraang halalan na kung tutuusin mga number 16, bagsak na sa hanggang number 18 si Amy Marcos sa si Villar. Pero naipanalo pa rin nila. So iyan po katibayan diyan. So ngayon, ang katwiran naman ng mga anti-DDS, talagang may kasalanan, dapat tatanggalin din si Sara at tanggalin naman si Marcos. Pero ang problema lang, sa ganong tayo, mukhang binayaran din sila ni Lisa Marcos para ganon ang linyada ng kanilang naratiba. O di kay ganon ang kanilang pinaglalaban. Kasi pag ang kondisyon para tanggalin si Marcos, tanggalin muna si Sara, which is hindi naman papayag ang mga naniniwala sa konstitusyon at mga pro-DDS, mga DDS. Siyempre, ang feeling kasi din ng mga iyan, mga kakamping, dilaw, isa pagsama mo na sila. Mga makabayan ay yan daw ang tamang solusyon. Well, ang historya po ng bayan natin nagsimula na hindi kailanman namamayani yung mga makabayan. Kasi unang-una negatibo po sa totoo lang negatibo po kasi ang dating ng mga makabayan sa mga mas nakakaraming Pilipino. Ang mga sumasakay diyan ay kakaunti lang. Yung mga ibang sumasakay kagaya ni Harry Roque, sumasakay nung araw yan. Eventually nawala din sa hanay nila. Bakit po? Kasi unang-una puno ng hindi makatotohanan ang kanilang mga pinaglalaban. They do not regard, they do not have high regard to the realities of life. Sila mga panay mga pangarap hanggang buwan yung mga sinasabi nila sa kanilang mga pangangampanya, pananalita, kasi ganito dapat, ganito dapat, ganito dapat. Well, yung nakaraan ay talagang ang dami po mga nagsusuporta sa kung anong tama ay nadidismayanan sa ginagawa nila. Kaya ito ngayon, hindi sila masyado successful. Although successful in any sense na at least naipag, naipatupad yung tinatawag na rally at naiparating. Pero dapat si BBM ay hindi siya magkumpensa na susukatin niya yung tagumpay niya o kanyang kabiguan sa kanyang adhikain para magnakaw ng pera sa bayan, ay hindi po yun dapat tingnan sa kung ilan ang umattend ng rally. Kasi alam naman ni BBM lahat ng DDS ay hindi buboto sa kanya. Alam naman ni BBM na lahat ng DDS mas na nakakarami ngayon, majority sa Visayas at majority sa Mindanao ay ayaw sa kanya dahil sa pangungurakot niya. So, dapat yan ang isipin niya. At bakit patuloy na hindi nakakasuhan ang dapat kasuhan? Ang mga dati si Saldico ay hindi niya pinapakasuhan. Ayaw nga niya pakansela passport. So ngayon, pakansela niya na kasi bumaliktad laban sa kanya. Siyempre si Saldico naman ay ipit. Ayaw naman niya na sa kanya mapunta ang lahat ng sisi ng buong bayan. Ayaw niya mangyari na mamatay na lang siya sa mundong ito ay mananatili siya sa kasaysayan na isang tao na nabuhay sa Pilipinas at nagnakaw ng hindi nakatakot-takot na pagnanakaw, hindi lang basta-basta pagnanakaw.
Ayaw niya siguro sabihin na magagalit ng kanyang anak na si Irisco na nagsalita na kontra sa pagnanakaw ng pera sa bayan. Ibig sabihin, kung meron man isang bagay na makapagpalambot sa puso ng tatay o nanay, ay walang iba kundi yung mga anak. So anyway, itong tanong ko lang, ang ang mga rally sana ngayon, October 1 pa lang po nung nakaraan ay na-schedule na inanunsyo na. Ako nga initially nga gusto ko sumali. Pero lately, I decided against doing it. Lalo na nag-anunsyo itong si Teddy Casino, kaibigan ko pa naman 'yan, na yung mga pro-BBM at pro-DDS ay bawal sumali. Bakit mo bawalan? Kasi ibig sabihin hindi ka totoong makabayan, Teddy Casino. Hayaan mong tao na mag-express kasi maraming pagkakataon na mga pro-BBM na bumaliktad na rin. Kaya hayaan mo sila na sumali. Hindi naman yan sasali diyan kung talagang damdamin na pro-BBM. Pero ang pro-DDS, sasali pa yan. Ganun lang ho kasimple yan. Kasi siyempre, ang common enemy dapat ang pinapunta, ang tinuturing, ang tinitingnan. Ang common enemy dyan, yung magnanakaw sa ngayon. Hindi nyo, ang ginagawa naman ninyo, kinakabit nyo doon sa kay Duterte. Tapos sisigaw kayo ng political dynasty, laban sa political dynasty. Ang dami-daming political dynasty, bakit si Duterte at Marcos lang? Ang dami-daming ang dami-daming mga political dynasty sa buong Pilipinas. So ibig sabihin, mali po ang talagang sitwasyon laban nyo. Dito po pumapasok ang takbo ng laban po kasi divisive, naghiwa-hiwalay. Kasi pag nagpaimbuyog ka ng isang isyu na galit sa ibang grupo, hindi nasasali sa inyo yung grupong yan. So mas maganda na dihamak yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi yun talaga ang totoong rally na masasabi ko na rally na pinangungunahan. Ganun kasi ang Pilipino sa ngayon. Unang-una, magrarally ka, wala kang pera. Paano ka pupunta sa rally kung wala kang mabibiling pagkain? Kaya nga pag mag-rally, dapat kung wala ka talagang pera, pwede pong maglaga ka ng maraming mais kakainin mo sa rally. Kahit magtatlong araw. Maglaga ka ng kamote, pwede mong gamitin kamote sa rally. Kagaya nung araw na nakipagdigmaan ang mga katipunero natin laban sa Espanyol at yung mga katipunero natin later laban sa mga Amerikano. Alam niyo ba kung bakit na-imbento yung tinatawag na adobo? Alam niyo ba paano na-imbento yung mga pagkain na mga ginagawa na matagal mapapanis? Mga paksiw? Basta yung mga pagkain na walang kamatis, matagal po mapapanis. So ngayon, na-imbento po yan dahil po ang pakikipaglaban ng mga Pilipino noong araw, mga lalaki, ay nagluluto yung mga babae ng mga pagkain bitbitin nila sa gera. Tatagal sila ng mga 1 linggo pakipaglabanan at yun ang kakainin nila, may kanin. Kaya ang kanin sa mga Bisaya na imbento yung puso. Kasi yung puso, pag sa gitna ka ng laban, biakin mo lang puso, kakainin mo, kanin, tapos may ulam ka kunti na adobo, yun ang kinakain. Kundi kaya sa mga Ilonggo ng mga ginamos, yan bitbit ang ulam. Ginamos, alam na niyo kung yung uyap kung tawagin ng mga Bisibuano. Yung maliliit na hipon. At saka, yun ang ginagawang ulam kasi tuyo yan, hindi yung kagaya na basa-basa, hindi yun, kundi medyo basa lang, pero paste ang dating niya. Yan ang nangyayari, mga inaimbentong pagkain noong araw dahil po sa kahirapan ng buhay. Yun lamang po ang gamit nila panlaban. Si kukunti pang bala, so tipid-tipid sa bala, ganun ang mga laban nung araw. Sa ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta. Ang laban kasi ngayon, mas maraming laban sa rally. So, hindi ka pwedeng mag-rally ng 3 araw dyan na wala kang pagkain dala. Ito, hindi ka na pwede, lahat karamihan nagdalo sa Luneta, yung kaninang umaga. I just do not know kung nandiyan pa rin sila ngayon habang nag-uusap tayo, ay uuwi din yan kasi walang mga pagkain dala yan. Pero what is important is, konti man kayo o marami, what is important is, na ipakita nyo sa buong mundo, na ipakita nyo sa mukha, na isampal nyo sa mukha ni Marcos na kawatan siya. Ganun na ho kasimple. Never mind na
Nilalait nyo yung mga gusto ng mga DDS na si Sara, nilalait nyo, pero ini-equate nyo. Kung titingnan nyo kung pag nanakaw lang pag-usapin, o sabihin na natin nagnakaw talaga, wala naman politiko na malinis eh. Nagnakaw talaga si Sara. Pero magkano bang ninakaw na sinasabi ninyo? 125 million? Pagkatapos 612 ang lahat-lahat. Ngayon kay Duterte, kay BBM, billion-billionis. Baliwala lang sa inyo 'yan. So it's up to you. Manatili po talaga ang Pilipinas na hikahos. Dagdag magbilang ka pa ng 10 taon mula ngayon, lalo tayong lulugmok ng lulugmok. Wala po tayong makukuha sa ating sarili. Ano na lang, mga magagaling lang tayo magkwento. Hindi tayo magagaling sa produkto. Yan ang po na nakikita ko sa Pilipinos. 'Di ba? Panahon nga ni Lee Kuan Yew, nabuhay pa si Lee Kuan Yew eh. Inaanipusta na tayo ni Lee Kuan Yew, kayo mga Pilipino. At the same time, yung mga professional sa Singapore ay karamihan mga Pilipino. Hindi ba napansin yan? Believe ang mga ibang bansa sa mga tao, Pilipino as tao, hindi Pilipino as bansa. Walang kwenta ang bansa natin. Tingnan mo lang mga Pilipino natin, bakit napakasikat ng Pilipino? Sa barko, 95% ng mga seaman sa barko, Pilipino. Sa larangan ng mga domestic helping, hindi kilala ang ibang lahi kundi Pilipino. Nagsasabi pa nga sila mga doon sa Hong Kong, sa Singapore, sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa lahat, imagine the world without Filipinos. Pag pumunta ka naman sa mga ospital, ang dami mga Pilipino, mga nurses. So, yun ang tatlong na yan, mga seamen, yung mga domestic helpers, yung mga caregivers natin, at saka yung mga nurses natin. Yung tatlong diyan nagbibigay ng napakalaking dangal para sa Pilipinas. Kita mo, dami. Kung ikaw ay mapagmatyag, pag umikot sa social media, ikot-ikutin mo yan, marami ka makikita mga vlogger na Israelites nagsasalita ng Tagalog. Marami ka makikita mga European nagsasalita ng Tagalog. Marami makikita mga Arabo nagsasalita ng Tagalog, kumakanta ng Tagalog. Marami sila, makikita mo lahat. Sa mga Hong Kongers, pupunta rito, hanapin nyo kanilang mga caregiver. Yung mga Singaporeans, ganoon din. Ibig sabihin, yan po yung quality ng mga Pilipino as tao. Napakagaling. Bakit sila natuto magsalita ng Tagalog? Hindi naman sila pumunta ng Pilipinas. Dahil po sa turo sa kanila ng mga caregiver nila, mga nanay din sa Pilipinas, pero dahil sa salat ang pagkakataon sa kanila para sa buhay, na sana'y marangya, ay nandun sila at binitbit nila yung kultura ng Pilipinas. Kaya nga marami, mga Amerikano, marami din nagsasalita mga Bisaya. Nagkataon kasi Bisaya yung kanilang helper. So, ganun po yun kagandahan ng Pilipino as tao, but not Filipinos as bansa. Kasi ang problema, sino bang nagnanakaw sa ating bansa? Kapwa rin nating Pilipino. Ngayon, itong tinatanong ko, October 1 pa lang, nitong nakarang taon, October 1 pa lang, inanunsyo na magkakaroon ng rally, November 30. Ito naman ang International Criminal Court na Appeals Chamber. Maraming ibang araw na pagpilian nilang petsa sa pagbabasa ng desisyon. Bakit pinili nilang November 28? Ito po ay para ma-discourage ang mga DDS group na sumali sa rally. Ibig sabihin po, ito po yung indikasyon na nagbabayad ang Marcos government, nagbibigay ng pera sa mga judges sa ICC para mangyari ito, sa mga prosecutors ng ICC para mangyari mga ito. Imagine, ang number one evidence ko, yung pagko-coincide ng petsa. Number two evidence ko, basahin mo kanilang decision, walang laman. Wala man lang ebidensya na isuporta para sabihin na hindi sila naniniwala sa assurance ni Duterte na siya ay magiging marangal na isang akusado na susunod sa mga lahat ng alituntunin ng korte. Flight risk pa rin ang tingin nila. Tapos ang binasihan nila, balita-balita, mga chismis sa social media. Ganon ang mga binabasihan. Saan ka makakita ng korte na ganon? Ang sariling korte natin sa Pilipinas po, hindi bumabase sa balita sa social media. Hindi bumabase
sa balita sa newspaper. Ang rules of evidence po ay istrikto. Ang rules of evidence ng Pilipinas supposedly ay pareho din sa rules of evidence sa International Criminal Court. Akalain mo mga chismis sa social media ginamit pagkapanalo pa ni Digong. Anong koneksyon ni pagkapanalo ni Digong? Sasabihin lang may network of supporters si Digong na tutulong sa para itatakas siya. Ano? Saan ka kakuha niyan? Tapos, hindi pa sila maniniwala sa garantiya ng state na hindi nila binanggit kung sinong estado, kung anong bansa yun, na nag-volunteer na ikukupkupin si Duterte. Hindi ba pagkukontrayin sa dangal ng state na nag-volunteer? Tapos, pwede naman nila sabihin kung ano ba ang gusto nyo para sa labas na lang titira si Duterte, hindi naman sa loob ng kulungan. After all, kung lalabas si Duterte, diyan yung sa patirahin, sa anumang bansa, sasabihin niyo, Belgium o Netherlands, sa kalapit na bansa, ay libre pa, malilibre na ngayon ang ICC sa gastos. Ngayon dito, hindi siya malilibre kasi pati pagkain, gamot, lahat-lahat ay sasagutin ng ICC. Ano ang rason sa likod niyan? Kung sa ordinaryong kaso sa Pilipinas at sa ibang bansa, may tinatawag na piyansa. Bakit hindi kayo mag-require na maglagak ng pera si Duterte para ipiyansa? Ganun na kasimple. Sa Pilipinas, karapatang pantao po ang piyansa. Basta yung kaso sinasampa sa iyo ay hindi karumal-dumal na kaso, karapatan mo magpiyansa. Hindi ka pwedeng tanggihan ng korte. Ang karapatan na lang ng korte na natitira sa usaping piyansa ay kung magkano ipapiyansa. At walang malaki, walang maliit. Depende po sa kakayahan ng tao na humihingi ng piyansa. Ang piyansa na 10,000 ay napakahirap para sa isang mahirap. Pero ang piyansang 1,000,000 ay baliwala sa isang katulad ni Atong Ang. Ganon po magtingin ang korte sa Pilipinas. Ang korte naman sa ICC, ano ang sinasabi? Although walang nakasabi sa Rome Statute na kailangan i-require nila ng bond, pagkatibayan, or warranty na ako ay hindi tatakbo. Ito po yung bond ko. Mapupurpit. O kung mag-request sila kay Duterte, maglaga ka ng 2 milyon na euro o mag-ipon-ipon ng lahat ng DDS ng pera, contribute para maglagak ng 2 million euros para sa pensa. Pwede rin ganun. Ibig sabihin talagang kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Ganon din ang ginagawa ng ICC. Mga tao rin lang, mga judge na yan, kayang bigyan ng pera yan. Hindi ko inakusa na totoo. Nagtatanong lang ako, bayad ba kayo? Bakit itinaon ninyo 2 araw bago rally? At ang purpose naman ni Marcos dito ay para kukunti dadating sa rally. Nagka-jibe-jibe. Ito na ngayon mga indikasyon na nag-isip na ako na, talagang may koneksyon. Kung ano na lang, i-convict nyo na lang si Duterte kasi wala naman siyang kalaban-laban sa simula pa lang. Unang-una, bakit nyo i-convict? Wala naman kayong sa totoo, yung mga umiyak, mga namatayan. Wala rin kayong ebidensya na si Duterte ang nag-utos pumatay. Meron tayong ebidensya, marami tayong makuha ebidensya na ang pumatay ay mga pulis. Pero ang tanong, si Duterte ba nag-utos sa pulis na pumatay? Asan ang ebidensya natin? Yung salita na naratiba na rhetoric na lang ng isang presidente kahit basta i-encourage niya yung mga pulis na gumalaw. Gumalaw kayo. Patayin kung dapat patayin. Kung nanlaban, patayin. Hindi yan ibig sabihin na utos sa mga pulis na pumatay. Kapag pumatay ang pulis, 2 ibig sabihin. It's either na nanlaban at depensa niya sarili niya, o di kaya talagang patayin niya. Ganun na ho kasimple. So ngayon, ano ang ebidensya? Siguro sabihin natin pera, may reward. Ang tanong, si Duterte ba nagbigay ng pera, ng reward? May ebidensya ba tayo mapakita na may pulis na pumatay na nakatanggap ng reward?
Yan ang mga, pag ikaw ay abogado, mag-isip ka ng mga ebidensya. Hindi po sapat na yung iyak mo, hindi po sapat yung circumstances na sasabihin mo yun ang katwiran mo para sabihin mo i-guilty mo si Duterte. Kailangan dito ipapakita mo ang ebidensya na kung may binigay mang pera para sa isang pulis na pumatay, kailangan ilabas niyo muna sa ICC, iupo niyo ang mga pulis na pumatay. Kami po ay pumatay. Itong pinatay namin, sino-sino sila. At kami po ay binigyan ng pera. Meron ba kayong ebidensya na gano'n may ipapakita? Sorry to say, kung wala kayong ebidensya may ipapakita na gano'n, you will never win. Tandaan ninyo po, yung larong criminal case ay para mapatunayan mo na guilty ang isang tao, kahit na masakit man sa loob mo kung wala kang ebidensya, kailangan mo po yung evidence or proof beyond reasonable doubt. So, ganun po yun ang dapat nating tandaan. Ngayon, kung ganun, tanong lang sa inyo, anong ebidensya ng mga namatayan? Anong ebidensya nila na Atty. Conti? Anong ebidensya nila ni Atty. Joel Butoyan? Anong ebidensya ni Prosecutor, sinong apelido ang hirap i-pronounce ang pangalan? Anong ebidensya nila na magpakita? Meron ba silang pulis na nakuha na pumatay na magiging ebidensya, magiging testigo nila na nagsasabi at pakita niya mga GCash na nakatanggap siya mga pera? Ito po, namatay siya, itong petsa pagpadala ng pera. Meron ba ganun? Sige nga. Kung si Marcos pa nga BBM, gumagawa pa ng diskarte para hindi matutukoy. Actually, alam naman natin na siya naman ang talagang ang mastermind sa lahat ng corruption sa flood control. Pero sa ngayon, ang ebidensya pa lang natin ay si Saldico. Hindi pa makarating dito. At ang isa pang ebidensya natin na malapit kay Saldico ay si Gutesa. Nalaman na lang natin, biniliktad pa ang kanyang testimonya. Ganun po ang sitwasyon sa totoong buhay ng pagkakasukasuhan. Kung gusto niyo maging totoong tao kayo, tumingin kayo sa katotohanan. Kahit sinong abogado, hindi nila kayang patunayan na guilty si Duterte. Kasi the only way na mapatunayan mong guilty si Duterte ay kailangan maipakita mo ang koneksyon na yung pumatay na napakarami ay tumanggap ng direktang utos kay Duterte na patayin. Meron ba kayo mapakitang ebidensya na kuha sa messenger na nag-uutos, sabihin, tumawag ang pulis kay Duterte, Sir, mahal na presidente, ito, sa harap ko na, papatayin ko na ba ito? Wala kayong ebidensya na ganun. Baka may katotohanan naman tayo. Andun ako sa iyo, nagsususpecha rin ako na utos din ni Duterte yan. Pero iba yung suspecha, iba yung ebidensya. Sabi ni Ben Maherta, si Ben Reclamador, nasaan ngayon si Gutesa? Ano po? Sabi ni Defensor, Mike Defensor, si Gutesa ay nakapirma na po na binawi ang kanyang testimonya. Ang kanyang pamilya ay kinukup nila ngayon nila Defensor. Ganun po ang nangyayari. Sino ba naman si Gutesa kahit marine pa siya? Na magiging matibay siya pakikipaglaban para sa katotohanan kung salat naman siya sa salapi. Kung siya ay nasa kontrol ng pamahalaang magnanakaw. Kung puputulin ang kanyang pension bilang isang retiradong sarhento, sino siya para lumaban? Wala naman siyang pera. Maliban lang kung kaya niyang magpakamatay. Kagaya kay Andres Bonifacio na may kaarawan siya ngayong araw nito. Nais kong sagutin si John Mar. Sabi niya walang ebidensya pero inamin ni Duterte na siya ang nag-utos. Wala ko. Ipakita mo sa akin, John Mar, na may utos si Duterte na pumatay. Wala po. Sinabi na lang na patayin niyo kung nanlaban.
Iba yan. Ang reward system, asang ebidensya mo na nag-reward kada pulis. Kung Junmar, para maipatunayan mo yan, ipakita mo muna sa korte ang pumatay. At sasabihin ng pumatay na tumanggap ako ng reward. Sino ba yan? Mayroon ba kayong ebidensya? Kukwento ka lang, Junmar, na hindi mo alam yung sinasabi mo. Iba po ang larong ebidensya. Maging abogado ka muna para alam mo yan. Sabi naman Jocelyn, umiyak na naman mga tuta ni Digong. Sino umiyak? Tuta ni Digong. Sino ba umiyak? Mahilig ka magkwento na wala naman kang ebidensya. Asan ang umiyak? Ipakita mo kahit litrato lang. O si Gerson naman, walang kwenta ang gobyerno ngayon. Talagang yan ang totoo, maniwala ko dyan. Talagang walang kwenta. Nakikita naman natin. Yung aking inaanak na may negosyo, magsasara lang ng negosyo. Laging lugi sa panahon ng si GBM ng presidente. Si Cassandra Desi, kaya lumabas si Saldico to confirm Gutierrez's testimony. O si test, o tatlong test. Order back up by legitimate policy. Ano legitimate policy? May policy ka ba maipapakita na umutos pumatay? Asa ng policy mo? Sige, ipalabas mo. Nakikwento naman kayo na hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Na hindi nyo nga nabasa yung policy na yan eh. Mahilig ka magkwento. Ilabas mo nga pati pangalan mo. Bakit ayaw mo ilabas ang pangalan mo? Bakit test lang? Cassandra Daisy, isang addict lang sa isang pamilya. Sira ng pamilya. Oh, addict lang si Presidente BBM. Sira na. Pati anak niya naging addict. Pati asawa niya, si Lisa, nag-addict. Daming utak na addict, kulang sa aral. Gary Apostol, tinatanong mo yung court, ICC court will not hold Duterte without no, kulang ang ebidensya. Nakita naman natin ng desisyon. Doon ka na magbase sa desisyon nila. Wala silang ebidensya na binanggit. Gary Apostol. Huwag ka magpakabubo, Gary Apostol. Ang katalinuhan ng judge po, makikita mo sa kanyang desisyon. Basahin mong desisyon ng ICC. Binanggit, narinig na natin. Wala silang pinasihan ng ebidensya. Para sabihin totoo, dyaryo, sinabi lang, dyaryo, inamin nila na dyaryo lang sila sa sokmed na sila nag-aasa ng ebidensya na hindi pwede mapagkatiwalaan si Duterte. Sabi ni Simon John Moniz, magsama kayo ni Saldi, kurap, 50 billion. Ay, si Saldi kurap, at least umamin. Ikaw magsama kay BBM kasi kurap kinakampihan mo. Si Mayor Junior Muniz, hindi ka ba nahihiya sa lahi mo? Lahi ka magnanakaw? Kapag kinakampihan mo magnanakaw, lahi ka na magnanakaw. Yung mga anak mo maging magnanakaw din yan, Simon Junior. Tatay mo, nanay mo magnanakaw din. Lahat ng kumakampi sa magnanakaw, lahi kayo na magnanakaw. Ganun lang po. Marvin Umbas, Toto, bobo ka talaga. Hindi kami pinanganak kahapon. Bobo ka rin. Mas lalo ngayon, pinapakita bobo. Kung hindi mo inaayunan ang logic ko, ibig sabihin bobo ka, hindi mo abot. Ikaw ang bobo. Tapos, ipakita mo mukha mo para magdebate tayo. Ang pugi, bias ka ba to? Sabi na, totoo pong sinasabi ko. Anyway, alam ko naman, mga troll kayo ni BBM eh. Ang government kayo, tila mga sindikato galawan, yan ang hindi troll. Bengsi Junior, ICC, walay pulos. Ayan, nakita nyo naman ang performance eh. Sa lahat ng binanggit ng ICC Appeals Court, mula sa umpisang salita hanggang sa pinakauli, wala silang binanggit na ebidensya. Puro lang, hindi nagkamali ang pretrial chamber. Hindi nagkamali ang pretrial chamber. Hindi nagkamali ang pretrial chamber. Ganon lang sila. Gerson, kaming mahirap na tao na hindi trolls. Kawawa kami. Yung mga trolls lang na bayad. O kayo mga trolls yan, binabayaran kayo. Jed Bigilla, ICC Bulok. Jonathan, ang pinakatotoo dyan, may corruption sa panahon ni Duterte. Hindi ko inaalis yan. Katotohanan yan. May corruption sa panahon kay Sara pagiging mayor at pagiging vice president. Hindi ko inaalis yan. Pero grabe ang corruption sa panahon ni BBM. Kinain ng bilyon-bilyonis. Ang pati anak, 50.9 billion na na singit. Grabe kayo. Ang pugi, anong basihan mo? Addict anak ni Marcos. Si Amy na nga nagsabi eh. Sus. Tapos ang mukha ni Sandro, kamukha ni Bongdasa. Hindi kamukha ni BBM. Bergie Piquero, ICC, bulok-bulok. Tama, Jonathan Mantaring. Sino bang sinasabihan mo gago? Ako?
Mas gago ka siguro kasi hindi mo naintindihan. Magkano ba binayad sa'yo? 10,000 kada sa isang comment mo na gago? 10 piso? Ang pugi, salita ka ng salita yan, abogado ka pa naman. Kaya ka ako nagsasalita dahil alam ko yung pinagkikwento ko. Ha? Ikaw, pugi, ano ba pangalan mo? Totoo, ba't di mo ilabas? Kung nagsasabi ka na mali ako, ikaw ay bobo. Ganun ako simple. Danilo de Vera, at nakita Boss Toto, tama ka, Duterte is the best president. The best siya pag nawala lang ko, hindi lang namatay mga yan. The best yan. No one can beat him. Di ba? O yung mga parmali, kung wala lang yan, the best talaga siya. Pero the best pa rin siya kahit isama mo yan. Kasi sa panahon ni Noynoy, ang dami rin pagnanakaw na alam ko. Personal, kinakasuhan ko pa nga eh. Dapat i-rehab din si Marcos yun, Jack Buenaventura. Wala talagang kwenta yung gobyerno ngayon. Jed Vigilla, ang daming adik, Toto, ang daming trolls. Kaya nga kurap ang ating bansa, daming adik eh. Anong ibig sabihin dyan? Ikaw yun, ako daw yung pinagsasabi ni Jonathan Mantaring. Alam mo, hindi ka na iba sa kay Atty. Mantaring, gago. Ha? Atty. Mantaring na naging NBI chief. Ang layo-layo mo doon. Mantaring ka pa na giniba mo sarili mo. Sinira mga apelyido yung Mantaring. Ibig sabihin, mga Mantaring pala na pamilya sa Pilipinas, yung mga bobo. Gano'n lang yun. Sige, hindi ko na muna kayo papansinin. Diretso muna ako sa topic ko. Happy birthday, Andres Bonifacio. So, yan po ang binabanggit ko na katotohanan na kung bakit tinaon nila ang petsa sa November 28. Siyempre, nandismaya yung mga pro Duterte. Hindi nasasali sa rally-rally nila. Kaya kukunti ang rally kanina eh. Yan ang gusto naman ni BBM. So, ibig sabihin, binayaran ni BBM yan, yung para schedule, kung ganitong schedule. Alam nila kung anong desisyon. Ganun lamang po. Di ba? So, ngayon, ipakita ko sa inyo yung rally kanina. Ang petsa nag-decision pag-schedule pala muna. Ito ipakita ko muna para mapatunayan ko sa inyo na sinadya yung petsa. Ito po yung records ng International Criminal Court. Ang pinapakita ko sa inyo. Yan na International Criminal Court. Court records. Dito, scheduling order of the delivery of judgment on the appeal of Mr. Rodrigo Roa Duterte against the decision of the pretrial chamber. 1, entitled The Decision of Duterte's Urgent Request for Interim Release and Renewed Request for Interim Release. Anong petsa? Pinalabas? November 20. Tapos kung i-click mo yan, click natin. At lalabas ngayon, ito na ngayon ang lalabas. Ito na ngayon ang lalabas sa order na yun. Ayan. Ito yan. The Appeals Chamber. Judge Luz del Carmen. Yan po yung utos na nilabas noong November 20. Ayan, date, November 20. Ayan, date, November 20. Nilabas nila, anong utos niyan? Utos ng International Criminal Court na schedule sa November 28 ang pagbasa ng desisyon. So, ayan sabi na, judgment in the above appeal will be delivered in open court on Friday, 28 November. So, ibig sabihin, tinaon talaga na magkaroon sa araw ng protesta. Para wala ng gana magprotesta yung mga grupo naman ni Duterte. Yan. At 10:30 in the morning. So, yan po. At least may ebidensya ko na ipapakita sa inyo na yan in-schedule lamang noong November 20. Tapos, tanungin mo naman, kailan ba nag-anunsyo ang pag-rally sa trillion piso march? Ito naman, pakita naman natin ang anunsyo. Kailan ba nag-anunsyo? Ayan, tingnan nyo. Ayan, November 1, inanunsyo.
The Trillion Peso March, a series of anti-corruption protests in the Philippines, was officially launched on October 1. Church leaders and civil society groups at Club Filipino in San Juan City. During this launch, organizer announced plans for larger nationwide rallies on November 30. Oh, tapos November 1, inanunsyo nila ulit. Yan. So, ibig sabihin, alam na ng ICC ang rally, kaya in-schedule nila yung pagbasa ng decision noon sa November 28. Yan po ang ginawa nila. So ngayon, tingnan natin, kahit ako konti rally, sinusuportahan ko pa rin ang ginawa nila. At least andun sila. Pagpakita ko sa inyo ang resulta ng rally. O, ito po ang resulta ng rally kanina. Na yan, marami din sila kahit papaano. Yan sa Luneta ito, Luneta. Yan, medyo kukunti lang. Kita mo, kukunti lang talagang nag-rally sa Luneta. Yan ang sa Luneta. Because of that, epekto yan ng binasa nila, marami ng mga pro-Duterte na magrarally sana, hindi na sumali. So, ito pang iba. Ito naman sa People Power Monument. Ito at least hindi nag-copyright strike ang nag-copyright strike ang ang GMA, hindi ko ipitutugtog. Ayan, ipakita ko lang. Ayan sila. Marami sila dyan. Ayan, marami din sila. Hindi ko lang itutugtog kasi maka-copyright strike ako. Ito pang iba. Ayan. Nakita nyo na sa Luneta pala yan. Ito, sa ibang lugar. Wala, mas marami noong September 21. Yan, sa Luneta ito kanina. Hinarangan sila ng pulis. Ito naman. Ito naman sa EDSA. Sa EDSA Shrine. Okay. So ngayon, ang suma total sa ating presentasyon ngayon ay had it not, kung hindi lamang sa itinaon yung desisyon sa araw na yon ay mas marami sanang atin. Okay, kaya nga sabi nga, kaya Anthony Ordas, sino atin sa kanila? Hindi malinaw intensyon nila. Tama po kayo. Tapos si Louie K. Sply, kailangan na nilang puntahan sa mga bahay nila, tilahin palabas, pati na ang mga vloggers na bayaran na bayan na gawin na ang tamang gawin sa kanila. Gamura, good morning Doc. Bayad ang sa ICC, sisiw lang kay BBM pera sa dami ng kinurakot. Dami ng kinurakot sa flood control. Tapos Marvin Umbas, yung tapos na. Magbigay ka muna ng isang project ni Duterte sa Bill ng panahon niya na totally tapos talaga kahit isa lang. Ay, ang importante Marvin Umbas, wala pong reklamo sa panahon ni Duterte at kakaunti lamang po ang kanyang budget para sa kanyang flood control, 90 billion lamang. Hindi kagaya kay BBM mo na umabot trilyon. Marvin Umbas, nagbabasa ka ba? Nag-aalam ka ba? Inalam mo ba kung lahat? Bago ka magkwento po, ikaw alamin muna ang lahat para naman mapaniwalaan ka at mapagkatiwalaan ka.
Sabi naman ni Ami Lagman, pinakakurap ang BBM admin. This is a fact. Sa dami ng congressional insertions, mga ghost projects. Sa panahon ni Duterte po, walang ghost projects. At least meron kahit alam natin substandard. Sa DPWH sa other government agencies pa, ang mga public funds kung saan dinala, pati gold reserve. Binenta sa panahon ni Bongbong ang 25 tons, 25 million tons. Ano 25 tons? We cannot tolerate this devil BBM admin. He must be ousted as soon as possible. Dapat yan ang sigaw muna dapat. Pro BBM ang nagrally kanina sa rekto. Mga taga-Sulo, mga Muslim, may mga tarpaulin ng lalaki ng lagay pro BBM. Yung mga pro-addict, President, basahin na yung Philippine Constitution article. Linangaw mga dilawan pinkies. Amparo Jamalin. Umatin na Meiko Ilasyon din pala. Umatin may hindi ko maintindihan po pagka-type maayos po. Richard Florito, sana attorney gising na sa katotohanan yung mga kumampi kay Bangag. Roderick Escobar, basta didiis bobo. Hindi po, kung didiis ako, bobo ba ako? Kinagurian akong didiis. Bobo ba ako? Anyari TV, yung rally lang, wag kami, tapos nilangaw yung rally ngayon. Yun, kita kalamay nila. Sabi nila, sila lang maganda. Jake Buenaventura, tama lang po yun, Duterte lang sa kalam. Felix Matila, bakit hindi kayo maglabas? Inabas na nga ako ng ebidensya. Felix Matila, ano ka ba, bulag? Ang dami ng ebidensya lumabas. Bulag ka ba? Kasama mo lang si Jonathan Mantaring. Kalbubo tawag sa akin. Pero ikaw, anong tawag sa iyo? Fortunato General Bohonsa, Bansua, kailan kaya makulong si BBM, sir? Test. Yung war on drugs po, legit po yan. May policy. Legal po yan. Legal naman talaga may war on drugs. Pero hindi naman wala pong utos na patayin talaga. Totoo, ano sa tingin nyo? Bakit nataon ang sunog sa Senado ngayong linggo? O nga. Grabe. Matindi. Kulay ko. Sige, hanggang dyan na muna tayo. Magandang hapon po.